20. Basahin po natin muli ang verse 24 hanggang verse 38. Acts 20, verse 24 to 38. Nakita na po ba isang malakas at masaya? Amen? Salitang pagbasa, ako po sa verse 24, kayo po sa 25, sabay-sabay po tayo sa 38. Verse 24, But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. 25 people. And now, behold, I know that you all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more. Wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men. Verse 27. For I have not shunned to declare to you all the counsel of God. Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Verse 29. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Verse 31. Therefore watch and remember that by the space of 2 years I cease not to warn everyone alike and they believers. And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Verse 33. I have coveted no one's silver or gold or apparel. Yea, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities and to them that dwell with me. Verse 35. I have shown you all things, how that so laboring you ought to support the way, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive. And when he had thus spoken, he kneeled down and prayed with them all. Verse 37. And they all wept sore, and fell on Paul's neck, and kissed him. Verse 38, altogether ready with. Sorry most of all for the words which he spake, that they should see his face no more, and they accompanied him unto the ship. Tayo po lahat ay muko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan, kadakilaan, katapatan. Salamat po sa bawat sandali na kami po inyo pong iniingatan. Salamat na inyo pong pinoprovide, ibinibigay ang aming pong mga kailangan. Patawad po kami, aming Diyos, sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Pakalinisin mo po kami, pakalinisin mo po ang aming puso at isipan. Salamat po, Banal Espiritu, sa inyo pong pagkilos, paggabay sa amin, pagbibigay sa amin ng knowledge at wisdom. Salamat po na kayo po ay lagi nandyan upang kami po ay gabayan sa bawat desisyon na aming pong gagawin. Salamat sa buhay ng mga kapatiran na nagpapatuloy at nandirito po ngayong gabi upang makiisa sa inyong pong gawain. Dalangin ko po aming Diyos sa mga kapatiran na mayroon po mga karamdaman. Ipuin mo po sila, Ama, na inyong po makapangyarihang kamay. Pagalingin mo po sila sa kanila pong karamdaman. Dalangin ko po na patuloy maghari sa amin ang iyong pong kalooban, hindi po ang aming mga kagustuhan. Salamat po aming Diyos at aming dalangin po muli kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Salamat po, ito po ay aking samot na langin, hinihingi namin pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mga po. Magandang gabi po mga kapatid, mga minamahal. Verse 35, sabi po dito, It is more blessed to give than to receive. Ito po ang title ng mensahe ngayong gabi, na talagang mapalad po ang nagbibigay kaysa sa tumanggap. Tunay na masarap tumanggap. Ano po ba? At talagang nakakatuwa kapag mayroong nagbibigay. Pero sabi po ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Ang pagbibigay po mga kapatid, mga minamahal, hindi lamang po ito laging pera. It is not always about financial.
Katulad na lamang po ng inawit kanina ni Brother John Mark, kailan pa? Doon sa awiting yon, ano ba yung sinasabi na ibibigay? So sabi po doon, yung ating buhay at lakas. Kailan pa ibibigay ang buhay mo at lakas? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang pagbibigay ay hindi laging pera. So ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay magbibigay ng ating time, talent, and treasure para sa Diyos, sa Panginoong Sus. Unang-una mga kapatid, mga minamahal, sabi nga po dito sa verse 35, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. So, kung ikaw or tayo ay magbibigay para sa Diyos, at ganoon din po sa ibang tao, so give without expectation. So tayo po ay magbigay ng wala tayong inaasahan o hinihintay na kapalit. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag nating tularan yung ibang tao. Yung ibang tao, lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi ko naman nilalahat, Marami sa mga politician, nagbibigay, tumutulong, of course, naghihintay ng kapalit. Hindi ko po nilalahat. Meron talagang politician na talagang mapagbigay. Meron talagang taong mahilig magbigay. So katulad po ni Pablo, sila po sa kanila pong paglilingkod, pagbibigay ng kanilang oras, lakas, panahon, at ng kanila pong treasure para sa Panginoon, hindi po sila naghihintay ng kapalit. Merong mga Kristiyano, ang kanilang inaasahan o ang kanilang pinanghahawakan talata sa Bible ay yung Matthew 6:33. Di ba? Na sinasabi sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na ang ibang Kristiyano, pinanghahawakan nila yung talatang iyon. Na kaya inuuna nila ang gawain ng Panginoon sapagkat nandoon yung pangako. Wala pong masama na panghawakan natin yung talatang iyon sapagkat si Kristo mismo ang nangako. Pero sana hindi po ito yung maging motibo natin na kung bakit tayo maglilingkod, kung bakit tayo magbibigay ng ating oras, ng ating lakas, ng ating talento, ay para ibigay ng Diyos yung mga bagay sa mundong ito. Hindi po masama yun. Pero sana, unang-una, kung bakit tayo po ay maglilingkod, bakit tayo magbibigay, sapagkat mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang gawain ni Kristo. Sana yun po ang ating pong maging motibo. Sapagkat sina Pablo po, sa kanila pong pagbibigay ng kanilang time, talent, treasure sa Diyos, sa ating Panginoong Sus, sa gawain ni Kristo, hindi po sila umasa ng mga material na bagay. Sina Pablo, sa kanilang paglilingkod, hindi sila nagkaroon ng magandang bahay. Sina Pablo, sina Pedro, John, sa kanilang paglilingkod, hindi sila nagkaroon ng malaking sweldo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay magbibigay ng ating time, talent, treasure sa Panginoon o sa ibang tao, huwag po tayong umasa. Don't expect in return. Huwag tayo maghintay ng kapalit. Amen po ba? So ito po ang nais ng Diyos sa atin. Kaya nga tingnan niyo po ang Acts 20 verse 33. Sabi po dito sa verse 33, I have coveted no man's silver or gold or apparel. So hindi po inumit ni Pablo ang pilak ng sino man tao o yung ginto o yung apparel ng sino man tao. Wala po siyang hiningi, wala po siyang kinuha na anuman sa mga tao na kanyang pinaglingkuran, sa mga tao na binahiginan niya ng kaligtasan, sa mga tao na kanya din naman po pinagaling. So mga kapatid, mga minamahal, give without expectation. So, yun po yun, na talagang katulad din po ng ating Panginoong Sus, na talagang si Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay
para sa atin. Pero hindi po siya nag-expect ng anuman para sa atin. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, ganoon din po si Pedro, na si Pedro ay talagang hindi niya inaasahan na magkaroon ng magandang kamatayan. Sa kabila ng sinabi sa kanya ng Panginoon Jesus, Pedro, ito ang iyong magiging kamatayan. Pero hindi siya humingi sa Panginoon, Panginoon, pwede bang magkaroon ako ng isang magandang kabaong? Hindi. So, pagkos si Pedro ay patuloy na naglingkod sa Diyos, tanda ng kanyang pagmamahal. Patunay ng kanyang pagsagot sa Panginoong Jesus na doon sa John 21, di ba, tinanong si Pedro 3 beses, Pedro, iniibig mo ba ako ng higit sa mga bagay na ito? So bilang patunay sa kanyang pagsagot na talagang mahal niya ang Panginoon, tinanggap niya kung ano man ang maging kamatayan niya. Di ba? So mga kapatid, si Pedro ay nagbigay ng kanyang buhay, ng kanyang lakas without expectation. Kaya sa ating pong buhay, ganito din po ang inaasahan sa atin ng ating Diyos. Kung tayo'y magbibigay ng ating time, talent, and treasure, give without expectation. It is more blessed to give than to receive. So mga kapatid, mga minamahal, kaya talagang sa pagpapastor, ganun din po. Hindi po kami nag-expect ng sweldo. At sinasabi ko naman po sa inyo na kinukuha ko lamang po na allowance sa ating pong tithes and offering, 1,000 a week. So yun po yun. So hindi po ako nag-expect. So mga kapatid, mga minamahal, sana ito yung makita sa lahat ng tao sa kanilang pagtulong sa kapwa. Katulad po ngayon, panahon na maraming nangangailangan ng tulong. Sa Bicol, sa Consilio, sa Lemery, at maging sa Spain. Grabe din po ang pinagdaanan ng Spain. Hindi lamang po dito sa atin. Ang Spain man ay dumanas din po ng malakas na bagyo. Sinisisi ng mga taga-Spain ang kanilang leader po doon, kung president. So sinisisi po nila kasi hindi raw pinaghandaan. So mga kapatid, mga minamahal, give without expectation. Magbigay po tayo ng walang hinihintay na kapalit. Magbigay po tayo ng hindi tayo umaasa na tayo ay gagantihan din. Sapagkat sinabi din po dito sa Bible na meron po sinasabi dito na kaya ka ba tutulong, kaya ka ba magbibigay, or kaya ka ba magmamahal, ay dahil kaibig-ibig talaga ang tao yun. So mga kapatid, mga minamahal, give without expectation. Pangalawa po, ang sabi po ng verse 24, tingnan niyo po itong Bible. Sa verse 24, but none of these things move me. Salamat, meron po mga kapatiran na nagpapatuloy sa kabila ng mga problema, pagsubok na pinagdadaanan na talagang hindi natitinag. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Inaasahan po sa atin ng ating pong Diyos ng Panginoon Jesus, tapusin talaga natin ang ating takbuhin. Tapusin natin yung ating paglilingkod. Na habang mayroon pa tayong lakas, na may bibigay sa Panginoon, ay tapusin po natin ang ating pong paglilingkod kahit mayroon tayong pagsubok na pinagdadaanan or kahit mayroon tayong problema katulad ni Pablo. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So give without exhortation. Tayo po ay magbigay. Huwag po natin itataas ang ating sarili. Huwag natin sasabihin na, kasi yung iba nagbibigay and then after a year, susumbatan yung binigyan. Sasabihin kung hindi dahil sa akin, wala ka. Kung hindi dahil sa akin, wala yung ministry niyan. Kung tayo po ay magbibigay, huwag po natin itataas ang ating sarili. Huwag. Sabi nga sa John chapter 3 verse 30,
He must increase, but I must decrease. So dito po sa ating puntalata na binasa, hindi po itinaas ni Pablo ang kanyang sarili, hindi po pinahalagahan o minahal ni Pablo ang kanyang buhay. Kaya sabi nga po dito, neither count I my life dear unto myself. Hindi ko minahal ang aking sarili. Hindi ko itinaas o pinahalagahan ang aking sarili. Sa buhay po ni Pablo, naranasan po ni Pablo na talagang siya po ay itinataas ng mga tao at talagang sa buhay po ni Pablo, si Pablo ay kinikilala ng mga tao na Diyos. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Acts 14, verse 11 to 15. Tingnan niyo po, ang nangyari sa buhay ni Pablo sa kanyang pong paglilingkod, pagganap ng kanyang tungkulin ng panawagan sa kanya, ay siya po ay talagang kinilala o itinataas ng mga tao bilang Diyos. So Acts 14 verse 11 to 15. Sabi po dito sa verse 11, and when the people saw what Paul had done, na makita ng maraming tao ang ginawa ni Pablo, they lifted up their voices, itinaas ang kanilang mga tinig, ang kanilang boses, saying in the speech of Lycaonia, the gods are come down to us. So, ang mga Diyos ay dumating, bumaba sa atin in the likeness of men, sa anyong tao. So, talagang ang tingin ng mga tao kina Pablo, Silas, ay talagang Barnabas pa lang kasama dito. So, this sabi ng verse 12, and they called Barnabas. Tinawag nila si Barnabas, Jupiter. So, yun po ang ipinalit na pangalan kay Barnabas, Jupiter. And Paul, Mercurius, because he was the chief speaker, sapagkat si Pablo ang pinunong tagapagsalita. Then the priest of Jupiter, sabi dito, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people. So talagang yung mga tao ay talaga nagdala ng mga hayop, ng mga oxen, para ihandog. And then verse 14, which when the apostles Barnabas and Paul heard of, they rent their clothes and ran in among the people, crying out. The verse 15, and saying, sirs, why do ye these things? Bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito? We also are men of like passions with you. Kami ay mga tao din na katulad mo. So doon po ay makikita po natin na hindi po itinaas kailanman ni Barnabas ni Pablo ang kanilang sarili. At hindi po nila ipinantay ang kanilang sarili bilang Diyos. So talagang wala silang itinataas kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa ating pong paglilingkod, pagbibigay ng ating time, talent, and treasure sa kanino man tao at lalo higit ay sa gawain ng Diyos ni Kristo, give without exhortation. Huwag po nating itataas ang ating sarili. Lagi po nating ibababa ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Huwag nating sasabihin kung wala ako, wala ka dito. Diba? Kung wala ako, hindi yan magiging maayos sa ministry. Huwag po nating itataas kailanman ang ating sarili at sasabihin tayo ang magaling. Wala pong magaling dito, kundi ang ating Diyos. Siya lamang po ang magaling. Kung meron man tayong talino, ay hindi ho natin ito pwedeng ipagyabang sapagkat marami pa tayong hindi alam. Marami pa tayong dapat matutunan. Kaya yan po yung dahilan bakit lagi ko pong sinasabi sa bawat isa kung bakit kailangan natin basahin lagi ang Bible, ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi natin alam ang lahat ng mga bagay, marami pa tayong dapat matutunan. Kaya hindi tayo dapat huminto sa pagbabasa at pakikinig ng banal na salita ng Diyos. Marami pang dapat baguhin sa ating sarili. Meron pang mga dapat baguhin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, give without exhortation. Huwag na huwag po natin itataas ang ating sarili. Bagos sabihin na lang po natin, salamat na tayo ay nagagamit
na instrumento para makapagbigay. Sa biyaya po ng Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na talagang ako po ay sinasabi ko naman po sa inyo, wala mang trabaho, pero salamat kapag nagsabi ang aking pamangkin, meron ako na ibibigay. Kapag nagsabi ang aking magulang, meron akong naibibigay. Salamat sa Panginoon. At kung meron man po na-encourage sa aking pangangaral, katulad na lamang po, meron po nag-chat sa akin kagabi na nagsasabing, Pastor, salamat sa encouragement. Pero ang reply ko po sa kanya, thanks be to God. To God be the glory. Ako'y instrumento lamang at ako'y nagpapasalamat sa pribilehyo na magamit sa gawain ng ating Diyos, ng ating Panginoon Jesus. At ang pagpapasalamat po mga kapatid, mga minamahal, katulad ng sinabi ko po, kasi sinabi po ng Bible, and everything give thanks. Ang pagbibigay po ng pasasalamat sa Diyos, hindi po yung lagi na lang sasampitin ng ating bibig, na lagi nating sasabihin, salamat po Panginoon sa pag-iingat, salamat po Panginoon sa provision. Ang pagbibigay pasalamat po sa Diyos, hindi po yun yung laging babanggitin o sasampitin ng iyong bibig. Ang pagbibigay pasasalamat po sa Diyos, ito po ay an act. It is an act for worship. So kung talagang tunay na nagpapasalamat ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya, ay nandoon hindi talaga pababayaan ang pagsamba. Yun po yung tunay na talaga nagpapasalamat sa Diyos. Hindi yung binabanggit lamang ng kanyang labi, ng kanyang bibig. Kaya tinignan ko po kanina strong concordance na ibig sabihin pala ng pagpapasalamat, give thanks to God, ay yun po yung talagang it is an act of worship. Ito yung isang kilos o gawa ng pagsamba sa Diyos. Kaya ang tunay na nagpapasalamat talaga sa mga blessings ay talagang sumasamba sa Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, give without exhortation. Magpasalamat tayo kung tayo po'y ginagamit ng Diyos ni Kristo para makapagbigay, makatulong, at makapagsuporta sa ating kapwa. So yun po ang pangalawa. And then pangatlo, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Ephesians chapter 6, verse 6. Tingnan nyo po. Ephesians chapter 6, verse 6. Sabi po dito mga kapatid sa verse 6, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. So give not with eye service. Kung tayo po ay tutulong, kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos kay Kristo, kung tayo po ay nagbibigay ng ating time, talent, and treasure, give not with eye service, hindi pakitang tao. Nasanay kung talagang tayo po'y tutulong, ay hindi talaga para sumikat, hindi para itaas ang ating sarili, hindi para tayo mapapurihan, hindi para tayo ay makilala, hindi para tayo ay lagi sa pupurihin ng ating kapwa. Kasi yung iba, talagang kapag sila'y tumulong, yumakap doon sa naka-wheelchair o lagi may nakatutok na camera. Diba? Lagi mayroon nakabuntot na camera at talagang pinibidyo yung kanilang ginagawa. So anong tawag doon? Eye service. Pakita tao. Diba? So kung tayo po ay tutulong, magbibigay, huwag na natin ipalam. Mas mabuti, huwag na natin sabihin pa sa iba. Yung po yun. At itong ating ginagawang ito, na ating pagsamba, na itong ating ginagawa talagang pag-attend ng prayer meeting, pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos, sana ay hindi pakitang tao. Yung ginagawa nating pagbabago sa ating sarili, sana ay hindi pakitang tao. Give not with eye service. So kung tayo po ay magbibigay ng ating time, talent, and treasure, not with eye service.
Kaya mga kapatid, mga minamahal, tularan po natin ang mga alagad na sila po ay talagang ginampanan nila ang kanila pong panawagan, hindi pakitang tao. Talagang from the heart, for the glory of God. Na ginawa nila ang mga bagay na ito for the glory of God. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whether therefore ye eat or drink, and whatsoever ye do all for the glory of God. Gawin po natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. At gawin natin ang mga bagay na ito bilang patunay ng ating pagmamahal. John 14 verse 15, if ye love me, keep my commandments. Na talagang pagmamahal sa Diyos, kaluwalhatian para sa Diyos, hindi pakitang tao, hindi para tayo may taas, hindi para tayo mapapurihan, purihin, di ba? Kundi talagang dapat ay parang para lagi o para sa Diyos. Yun po sana. Na kung bakit tayo ay naglilingkod, bakit tayo laging bihis na bihis kapag araw ng linggo, bihis na bihis tayo kapag prayer meeting, excited tayo kapag araw ng linggo, ay para sa Panginoon, hindi para sa tao. So yun po yun mga kapatid, mga minamahal, na talagang tingnan po natin, suriin po natin ang ating pong sarili, kung talaga bagang ginagawa natin ang lahat ng mga bagay para sa Panginoon, hindi para sa tao. So yun po ang ikatlo, give not with eye service. And then the last mga kapatid, mga minamahal, sabi, balikan po natin ang Acts 24 pa rin po, verse 35, sabi po dito, Acts 20, verse 35, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give. So more, ang sabi po niya, it is more. Ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, give without enumeration. Huwag po natin bibilangin ang ating pong mga ginagawa para sa Panginoon. Huwag natin bibilangin yung ating mga binibigay para sa Panginoon. Huwag natin bibilangin. Maaaring sa ibang mga churches, mayroon po sila mga record ng kanilang mga tithes and offering, yung talagang individual. So, meron po sa ibang churches, meron po sila mga record doon, individual, ng kanilang ibinibigay na tithes and offering. Kaya, kung titignan po natin, na talagang mabibilang nila. At sa isang banda, maganda rin po na nakikita din yon. Kasi, makikita doon na kung gaano sila pinagpapala. Pero kahit wala naman yon, yung record na yon, makikita pa rin naman sa buhay natin kung gaano tayo pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po sa Hebrews, tingnan muna natin itong Hebrews chapter 6, verse 10. Hindi na po natin kailangan pag-record yung ating mga ibinibigay, sapagkat ito naman po ay lahat ito alam ng Diyos, kita ito ng Diyos, at hindi po ito lilimutin ng Diyos. Yung po ang sinasabi po dito sa Hebrews chapter 6, verse 10, for God is not unrighteous to forget your work. So, sinasabi po na talagang hindi lilimutin ng Diyos your work and labor of love, which ye have showed towards His name, in that ye have ministered to the saints and to minister. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag na po natin bilangin. Yan po ay alam ng Diyos. Hindi po yan lilimutin ng Diyos. Yung mga ginawa mo para sa Kanya, yung mga binigay mo para sa Kanya, yan ay talaga, kumbaga ang Diyos ay mayroong siyang record doon sa langit. Alam ng Diyos kung yung bagay ginawa mo, hindi para itaas ang iyong sarili, kung yung bagay ibinigay mo, hindi para ikaw ay purihin ng tao. So alam po yan ng Diyos. Wala po tayong itatago sa Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be thankful if you have opportunity to give. Be thankful if you have opportunity to help and support. Tayo po ay maging magpasalamat po tayo na tayo po ay nakakatulong
sa mga kapatiran, sa ibang tao, at tayo po ay sana gawin natin ito with all our heart. Gawin natin ito ng buong puso. At gawin natin ang mga bagay na ito para sa Diyos kay Kristo, para siya yung maitaas, hindi ang ating sarili. Sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin ang mga talata pa dito sa Bible, sa Luke chapter 21, verses 1 to 3. Nasanay tingnan po natin ang mga ginawa ng mga tao po noon sa kanila pong pagbibigay. Sabi po dito sa Luke 21, verse 1 to 3. Tingnan niyo po ang pong Bible sa Luke 21, verses 1 to 3. Sabi po dito, and he looked up and saw the rich men casting their gifts into the treasury. So mayroon po isang mayaman na talagang naghandog, nagbigay, at naglagay ng kanyang kayamanan doon sa lagayan. And he saw also a certain poor widow casting in thither 2 mites. And then verse 3, and he said, of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all. So, tularan po natin ito pong isang poor widow, ito pong isang mahirap na babae, na byuda, na talagang siya po ay ibinigay niya ang lahat-lahat na meron siya. Kaya sinasabi ng Panginoon Jesus, mas malaki ang binigay ng byudang mahirap nito kaysa sa doon sa mayaman. Maaaring kung titingnan natin sa in figure, mas malaki na sa mayaman. Pero dahil ibinigay ng mahirap na ito ang lahat na meron siya, kaya yun po yung dahilan bakit sinasabi ni Kristo, mas malaki ang ibinigay ng tao ito. So doon po, hindi po binilang nung mahirap na babae, ng byudang babae ito, yung kanyang ibinigay. Sapagkat ibinigay po niya lahat. So, ibig sabihin, sa pagbibigay po para sa gawain ni Kristo, kung kaya natin magsakripisyo, magsakripisyo po tayo. Yun po yun. And then, tinan po natin ang isa pa po na nagbigay din po dito sa Bible. John chapter 12, verse 3. Tinan po natin ang ating pong Bible. John chapter 12, verse 3. Verse 3. Sabi po dito, then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly. So yun po, ang halaga ng ointment na ito, very costly. At ang ibig sabihin po ng very costly na ito po yung 1 taon na sweldo ng isang manggagawa. So let's say for example sa ating panahon ngayon, kung ang isang empleyado ay nasweldo ng 10,000, so magkano yun sa loob ng 1 taon? 120,000. So yun po yung halaga. Hindi pa walang po yun. So yun po yung halaga na ibinigay ng babaeng ito sa ating Panginoong Jesus. Kaya sabi po dito sa verse 3, very costly, and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. So, kaya sabi ng mga alagad, umangal po dito si Judas Sabi po dito sa verse 4, then said one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him. Verse 5, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Kunwari po'y concern si Judas. Kunwari nagmamalasakit sa mahihirap. Verse 6, this he said not that he cared for the poor. Hindi niya ito sinabi dahil siya po ay mayroong malasakit sa mahihirap. But because he was a thief, si Judas ay isang magnanakaw, and had the bag, meron siyang bag, and bare what was put therein.
So mayroon po si Judas, may dalang bag upang may lagay kung ano man ang may ilalagay sa kanyang bag. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa pagbibigay ng ating time, talent, and treasure, huwag po natin bilangin. Alam po ito ng Panginoon kung ano yung halaga ng ating mga ibinibigay at ito po ay tutumbasan ng ating Diyos. Lahat ng ating mga ibinibigay para kay Kristo, ito po'y talagang tinutumbasan niya. Ganun pa man, sapat na sa ating, di ba, hindi natin kayang tumbasan. Kahit anong pandami ng ating binigay, hindi natin kayang tumbasan yung buhay na walang hanggan, yung ating kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Yung katubusan, yung buhay ni Kristo na ibinigay sa atin. Si Kristo nag-alay, nagbigay ng kanyang buhay. Kaya sa ating pong ginagawa na ating paglilingkod, pagbibigay ng ating time, talent, and treasure, ang titingnan po natin dito higit sa lahat ay si Kristo. Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finishers of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So ano man ang ginagawa po natin dito, si Kristo ang ating titingnan. Sa ating pagbibigay, si Kristo ang ating titingnan. Kaya I pray na lahat ng ating pong ginagawa dito ay talagang para sa Diyos kay Kristo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, it is more blessed to give than to receive. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa binibigyan. Sapagkat doon sa pagbibigay, kapag tayo nagbigay, doon din tayo bibigyan ng Diyos. Give, and it shall be given to you. Kaya minsan, kapag ako po ay nagbibigay, ako po ay talagang binibigyan ng Diyos. Alam ng Diyos, wala na ako. So kaya ang Diyos agad ay nagpapadala sa akin ng provision. Madalas po yan ang nangyayari sa akin. Kapag ako ay mayroong binibigyan, alam ng Diyos, wala na ako. So yun, agad nandoon agad ang kanyang padala. On time. So tayo po lahat, tumayo, to God be the glory. It is more blessed to give than to receive. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Ipinakita mo po sa amin ang halimbawa ng pagbibigay. Ikaw ang aming Diyos at Ama na talagang mapagbigay. Ibinigay mo po, isinakripisyo mo po ang inyong bugtong na anak. Ito po'y talagang tanda na ikaw ang aming Diyos na mawaing at mapagbigay. Si Kristo man po ang aming Panginoong Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buong buhay, alang-alang sa amin. Kaya sana kami din po bilang iyong mga anak, huwag kami maging maramot sa iyong gawain. Huwag kami maging maramot sa pagbibigay, alang-alang sa paglilingkod po namin sa inyo. Salamat po na kami na iyong mga anak, tinuturuan mo na maging mapagbigay, huwag maging maramot sa kaninumang tao. Sana makita ito sa amin na talagang bukas ang aming palad upang kami po ay tumulong at magbigay. Salamat sa gabing ito na patuloy namin nakikita ang iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Salamat sa gabing ito, sa bawat sandali, nakikita namin ang iyong pagmamahal. Muli, Ama, kami po ay haharap sa panibagong taon ng aming buhay. Umaasa at nananampalataya, patuloy mo po kaming sasamahan at gagabayan. Patuloy mo kaming bibigyan ng knowledge at wisdom. Umaasa at nananampalataya na patuloy mo pong pagpapalain ang buhay ng bawat isa.
spiritually, physically, financially. Salamat po aming Diyos sa inyong pong banal na salita. Naway ito'y tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Tulungan mo po kami na ito po'y aming patuloy na may apply sa aming pong buhay. Nawa po Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang inyong pong gawain doon sa Mulanlay, Quezon. Pagpalain si Pastor Melchor Helican, ang kanyang asawa at mga anak at mga kapatiran po doon. Ganun din po, pagpalain mo po ang inyong pong gawain sina Missionary Pastor Joseph Soriano, ang kanyang asawa at mga kapatiran po doon sa bansang Israel. Pagpalain mo rin po sina Pastor Wilson Bohol, Pastor Alvin Ramirez, Pastor Joe Mango, at Pastor Aldrin Pasha, Pastor Randy Closa, Pastor Sat de la Rosa, Pastor John Ray Maligsa, and then Preacher Israel, Pastor Reyel Balmaceda. Pagpalain po sila, Pastor Kenneth de la Cruz. Salamat po aming Diyos sa inyong kabutihan at katapatan. Salamat sa pribilehiyo na magamit sa inyong gawain. Nawa po Panginoon, patuloy mo pong igawad sa bawat isa ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Kay Brother Luis, na mayroon po nararamdaman, patuloy mo po siyang bigyan ng kalakas at kalusugan. Sister Rose Decena na nasa hospital po sa regional, we pray na sila po ay gumaling na sa kanilang mga karamdaman. Maraming salamat po Ama. Binabalik ko sa iyo lahat ng papurit at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po tayo lahat at ating tawagan ng ating paboritong aso. Tayo po na nakarating sa